Magandang gabi po sa inyong lahat. Naku, mukhang nagugutom na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Palakpakan natin ang Panginoon at pasalamatan sa biyaya ng araw na ito. Sapagkat ang araw na ito ay nilalaan natin sa pasasalamat sa Diyos dahil sa regalo ng mahal na Birheng Maria, ang Birhen ng Lanaval. Bakit ba natin pinagdiriwang sa linggong ito ang kapistahan at hindi lang basta kapistahan kundi dakilang kapistahan? Sa English, hindi lang siya feast. This is a solemnity. No? The highest rank, no? In the liturgical precedence of the church. Why are we celebrating this as solemnity? And when you go to other dioceses such as the Diocese of Caloocan or Archdiocese of Manila, you will not hear the same liturgy. You will see priests wearing green and not Marian colors. Why? Because Pope Paul VI proclaimed, decreed that Our Lady of the Most Holy Rosary of Lanaval de Manila as our patron here in Quezon City. Si Pope Paul VI mismo, ngayon Saint Pope Paul VI na siya. He decreed na ang ating mahal na ina ng Lanaval ay maging patron ng lungsod Quezon. Bakit? Paano nangyari yun? Dahil sa pamamagitan ni Cardinal Sin, ipinakilala sa Santo Papa Pope Paul VI ang maigting na pananampalataya ng mga Manilenyo sa mahal na Birhen. Dahil sa isang himalang nangyari noong 17th century pa. At ano yung himala na yon? Nang dumating ang mga Dutch forces sa Maynila, ay lumaban ang mga Pilipino at ilang mga Espanyol. They fought against the Dutch forces who were trying to conquer Manila. And while the battle was going on, people were praying to Our Lady of the Most Holy Rosary. And the Archdiocese of Manila proclaimed it as a miracle dahil mas marami yung Dutch forces. Pero nagwagi pa rin ang mga Pilipino at Espanyol. At simula noon ay nagkaroon na ng debosyon sa mahal na Birhen ng Lanaval. No? At hanggang ngayon, ito ay tumatanim sa puso ng mga Pilipino, lalo na sa mga naninirahan dito sa Maynila. Kaya ang iba sa atin ngayon nandoon sa Santo Domingo. No? At sumasama sa pagdiriwang ng kapistahan doon. And what is this solemnity all about then? What is the message in the challenge? Well, we are being challenged to look into our own prayer life. Ang buhay pananalangin natin. Nakikilala natin ang mahal na Birhen bilang tagapamagitan natin sa panalangin. Siya ay nagdarasal para sa atin, pero dapat yung sarili nating pagdarasal ay maiayon doon sa uri ng pagdarasal na mayroon ng mahal na Birheng Maria upang magkaroon ng tunay na himala. At anong uri ba ng pagdarasal mayroon si Maria? Una, ang kanyang pananalangin ay mayroong katahimikan. Katahimikan. The life, and of course the prayer of Mary is characterized by silence. We do not like silence. No? Parang kapag may katahimikan, nadidisturb tayo. No? Kapag walang nagaganap, walang nangyayari, walang naririnig, walang nakikita, parang may problema. No? Pero ang buhay ni Maria ay katulad ng kay San Jose, ay puno ng katahimikan. Alalahanin natin ang mga iba't ibang yugto sa buhay ni Maria. At sa mga yugtong iyon, nasa kanya ang lahat ng karapatan para mag-ingay.
For instance, when the young Jesus got lost in the temple, and Mary and Joseph were already on their way back to their own village, and they had to go back to Jerusalem to look for Jesus who got lost. And when they found Jesus, anong sabi ni Maria sa kanya, anak, ba't mo naman ginawa sa amin to? Nag-aalala kami. At ang sabi ni Jesus, ba't nyo ako hinanap? No? Kung ikaw yung nanay, at sagutin ka ng anak mo, ba't mo ko hinahanap? Ha, ganun ba? Halika rito. No? Magwawala ka. But Mary kept silent upon the response of Jesus. When Mary was with Jesus in Cana, and they ran out of wine, and Mary said to her son, anak, wala na silang alak. At sumagot si Jesus sa kanya, hindi pa panahon. Kung ikaw yung nanay, ganun ba? No? But Mary again kept silent. When Jesus was arrested, when Jesus was ridiculed, when Jesus was being tortured, when Jesus was crucified on the cross, Mary had all the right to cry out and retaliate and get angry at people. But Mary kept silent. Because silence allows us to listen. Silence allows us to hear the voice of God. Kapag nagdadasal tayo, anong ginagawa natin? Bago pumunta ng simbahan, linggo ngayon, magdadasal ako sa simbahan, magsisimba ako. Ano bang pagdarasal ko? Lilista na natin sa isip natin yan. Tapos pagdating ng simbahan, luluhod, the name of the Father, Son, Lord, sana po ganito, sana ganito, sana ganito, sana ganito. We bombard God with a laundry list of wishes and hopes. And I could imagine the face of God looking at us. Okay. Okay. No? But in prayer, there must be silence. Because silence is a letting go of yourself. Silence is humility in front of God. Silence is recognizing, I am lowly. I am but a listener. Ayaw natin ng katahimikan kasi kapag sa ating pamayanan, sa ating pagsasama, kapag may nagsasalita sa atin o pinagsasabihan tayo, nakakasama ng loob. Kapag ikaw yung sinasabihan, makinig ka. Aba, sino ka? Para sabihan akong makinig sa'yo. We do not want to listen. We just want to speak. Especially in this generation, everyone wants to talk. Everyone has something to say. Everyone has all the venues and platforms to tell the world what he wants to say. No one wants to listen. Hey, Father, sa bahay naman namin tahimik naman. Talaga? Bakit tahimik? Kasi kanya-kanyang gadget. Wala na nag-uusap. Bakit tahimik sa bahay? Pwede ring kasi magkagalit. Masama ang loob. Nagtatampo. We grow indifferent to each other and so we keep quiet. Di lang kita kakausapin. Bala ka sa buhay mo. No? Huh? That is not the kind of silence that is expected from us in prayer. It is the silence of Mary, a silence that submits oneself to God. Secondly, the life and prayer of Mary is characterized by memory, pag-ala-ala. In the second reading for today, from the Acts of the Apostles, we are being told of that event after the ascension of Jesus. Nung umakyat si Jesus sa kalangitan, ang sabi, ang mga apostol, ang mga alagad,
ay pumunta doon sa upper room sa Jerusalem, kasama si Maria na ina ni Jesus. And I could imagine what was going on. Lumisan ang Panginoong Jesus, umakyat ng langit. I am sure the disciples asked Mary a lot of questions. Perhaps the disciples asked Mary, how was Jesus as a son? How was Jesus as a young boy? What was your experience? What was your experience as a mother? And I'm sure Mary spent hours and hours telling them stories about Jesus, memories about Jesus. Because the gospel tells us Mary kept everything in her heart. What is found in the heart of Mary is Jesus. Her prayer is about Jesus. How about us? Kapag tiningnan ba yung puso natin sa pagdarasal, ano ang laman? Because when we approach the Lord in prayer, we bring everything about ourselves. Wala tayong iniiwan. Hindi mo pwedeng iwan yan. Hindi tayo nakapagsisinungaling sa harapan ng Diyos. Kaya pag binuksan ang puso natin, ano kayang matatagpuan? Sabi ni Cardinal Tagle, kolesterol. Mga namumuong taba. No? Pero sabi niya, mga nagbabara sa puso ang matatagpuan. At ano yung mga bara na yun? Mga bara na dulot ng galit, sama ng loob, hinanakit, tampo, mga bumabara sa puso ng tao. And so when we pray, we bring with us not just the negative experiences that we went through, we bring with us Jesus. That as we go through the difficulties of life, we bring with us Jesus always. Sana matatagpuan pa rin ng Panginoon kahit na inapi ka. Sana matatagpuan pa rin ng Panginoon sa puso mo kahit na nahihirapan ka. Kahit na galit ka. Sana nandun pa rin ang Panginoon. Because that makes our prayer true. When we bring Jesus in our hearts. Thirdly, the prayer and life of Mary is characterized by discernment. Discernment is different from decision. Hindi ibig sabihin nag-discern ka, may decision ka na. No? What is discernment? Discernment is going through a process of distinguishing what is the will of God and what is not. Discernment is about distinguishing what is right and what is wrong. What is good and what is bad. Sa Ebanghelyong narinig natin, dumalaw ang Anghel Gabriel kay Maria at sabi sa kanya, Maria, hi, mapepregi ka, no? Pero hindi kay Jose. At sabi ni Maria, paano mangyayari yan? Mary operating in human systems, in human circumstance, normal at natural na tugon ng tao, mayroong sinasabi, pero hindi tugma sa alam ko, hindi tugma sa gusto ko. Kaya parang nagreklamo ang mahal na Birhen. Paano mangyayari yun? I have no relations with any man. And the angel Gabriel expounded all the more her mission and the will of the Father for her.
And Mary listened. She listened. And by listening, Mary discerned that the will of God is far, far better than her own will. The will of God is far, far better than our own desires. Minsan hindi yan magtutugma. Sa simula, mahirap. Sa simula, masakit. Pero kapag sa ating pananalangin, pakikinig, pagpapakumbaba, ay nakamit natin ang kalooban ng Diyos, mas magagandang biyaya pa ang dumarating sa atin. Katahimikan, alaala, at pagpili sa kalooban ng Diyos. I am sure, my dear friends, each of us here has his or her own battles in life. Habang nakikinig kayo sa akin ngayon, alam ko, may kanya-kanya tayong mga gera na nilalaban sa mundong ito. Ang iba sa atin, ang laban ay tungkol sa karamdaman, mga sakit na malala, sakit na walang solusyon, sakit na humahad lang. Maaring iba sa atin ang laban tungkol sa relasyon sa loob ng pamilya. Ang iba ang laban tungkol sa kahirapan ng buhay. Ang iba ang laban tungkol sa pag-uugali ng iba. Pero meron din sa atin ang laban sa sarili. And in all these battles, my dear friends, Mary accompanies us. Mary tells us, my child, silence yourself. Silence your emotions. Silence your mind. Listen. Listen. Remember how Jesus loves you. How Jesus offered His life for you. And discover His will for you. Sa gabing ito, ibulong natin sa mahal na Birhen ang ating mga dasal, pero sa pagbubulong natin ng ating mga panalangin para sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating pamayanan, sana sabihin natin, katulad ni Maria, maganap nawa sa akin ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ikaw ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa akin. Ikaw ang nakakaalam ng kung ano magdudulot ng tunay na kapayapaan at himala sa buhay ko. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ngayon at kung kami mamamatay, amen.